effective immediately. I am withdrawing my support kay BBM. Magandang araw mga kababayan at muli Happy New Year po sa inyong lahat mula sa akin at sa aking pamilya. Bago matapos itong 2023 mga kababayan po natin, mainit na pinag-uusapan at kalat-kalat sa mundo ng social media itong pag-file or pag-withdraw ng suporta ng isang miyembro ng PMAR, itong si Captain Dado Enriquez na isang solid supporter ni Pangulong Marcos noon dahil nag-withdraw na nga ito mga kababayan po natin at ang bilis kumalat itong manifesto na kanyang sinimulan. As of 5 PM kanina ay mahigit na 2,600 ang nag-sign ng kanilang withdrawal sa Pangulo ng ating bansa. At dito umano ay wini-withdraw nila ang pagkapangulo ni Marcos at sinasabing hindi na nila kikilalanin bilang Pangulo ng Pilipinas itong si Pangulong Marcos Jr. Mga kababayan po natin, at nagkakalap ito ng magmamanifest or magsasign ng manifesto. I think 1 milyon ang kanilang kinakalap mga kababayan po natin. At marami na ang pumirma at isa dyan ay isang kilalang vlogging general, itong si General Macanas. Bakit nga ba nag-withdraw ng kanyang suporta itong PMAR mga kababayan po natin? At bago natin simulan ang kanyang vlog na ito, maunang tanong, pipirma ka ba sa manifesto na nag-withdraw sa pagsuporta o pagkikilala kay Pangulong Marcos Jr. bilang Pangulo ng ating bansa? Kung akong tatanungin bago ko simulan ang bidyong ito ni Captain Dado Enriquez, mga kababayan po natin, hindi tayo pabor dahil unang-una ay binuto ng taong bayan itong si Pangulong Marcos Jr. Although hindi tayo pabor sa ilang polisiya ni Marcos Jr., mga kababayan po natin, at isa po dyan ang nakita natin na nagpapabaya sa kanyang kayuni team o baga nilaglag na nga itong si Vice President Sara Duterte at hinayaang tirahin, sirain at gawan ng kung anong isyo ng kanyang pinsan na itong si House Speaker Martin Romualdez. Pero dahil ito ay binoto ng taong bayan, kung akong tatanungin ay pabor pa rin ako na tapusin niya ang 6 na taon. Dahil gaya ng sinasabi po natin, issue lang po tayo mga kababayan po natin, pero hindi tayo talaga pabor na pababain ito sa pwesto. O gusto natin ay legal. So palagay ko itong manifesto ay mukhang hindi legal mga kababayan po natin. Correct me if I'm wrong, pero hindi tayo masyadong well knowledge patungkol sa paraang kakalap ka ng signature para pababain ang presidente ng ating bansa. Hindi makakatapos ng term talaga kahit anong gawin mo. Kasi dami if you don't, ano na sila ngayon, segment of their time in Malacanang. Yun. Yung mga iba, hoping against hope eh. Yung mga vlogger, yung mga troll, yung mga loyal na politicians. Di kasi kayo marunong mag-analyze nung, ano ba yung kartada? Ano yung mapupusoy ka? Mapupusoy na si BBM, mapupusoy na First Lady, tsaka si Tambalolong. Ay nako, naawa ko sa inyo talaga. Naawa ko sa inyo. Because you are so arrogant eh. Si BBM probably he's so sabog, bangag. he's so bangag. Unaw pa sa ng tubig, sa palangga ng tubig. Hindi na kailangan para ako makapag-decide. Hindi ko na kailangan yung video ng pulboronic video ni BBM. Hindi ko na kailangan yun. So much money, they can now buy agencies of government. And then, susunod yung agencies kasi bigyan ka ba naman ng million a day? Yes ma'am, yes sir, anong gagawin ko? O diba? Kinokorrupt nila. Okay. So, may NPA na collusion sila. Tapos yung abuse nga sa freedom of speech, yung ginawa nila kay Celis at Badoy. Ang sa tingin ko nga, yung Celis, Badoy, and SMNI, yun yung yun yung coffin, nail in the coffin. Kasi kung di nyo ginawa yun, BBM et al., kung di nyo ginawa yun, Congress,
walang PA mayor na involved. Wala kayo. Would you allow a president, a sitting president na allegedly So, doon sa issue ng Isiminay, mga kababayan po natin, so yun, isa sa hindi natin nagustuhan, hindi tayo pabor. Tama yung sinasabi niya na kung hindi ginawa yon ng Kamara or House of Representatives sa pamuno ni Martin Romualdez, yung ginawa sa ilang host ng Isiminay. So, wala sanang nakialam na PMers na naglabas ng kanilang manifesto na agad palayain itong dalawa sa kustodiya ng House of Representatives. So may punto siya, mga kababayan po natin. At nakita natin na maraming kablaskugan at umano'y nakikialam nga itong si Madam Lisa or ang asawa ni Pangulong Marcos, na tinatawag nila si Lisa Smago, parang tawag nila dyan, na nakikialam umano dito sa ating Pangulo at siya umano ang nasusunod. So ngayon, ang isa sa mainit na issue pa, mga kababayan po natin, na lumutang, kaya isa umano sa mga dahilan kung bakit nag-withdraw at maraming nag-sign ng kanilang manifesto sa suporta sa Pangulo ng ating bansa, ay itong ang pulburon video umano. So siguro alam niyo naman kung ano ibig sabihin ng pulburon video, mga kababayan po natin, na ngayon ay inaantay pa natin kung mailalabas pa, kasi napakadelikado ito, mga kababayan po natin, kasi pwedeng kasuhan kasi ang maglalabas o yung original na may-ari or may kopya nitong video ng wiretapping. So kahit tayo pala na mag-share ng video ng kaugnay sa wiretapping, ibawal din pala yun, mga kababayan po natin. So ngayon, yan ang mukhang mainit na pinag-usapan at marami na umanong nakapanood ayon sa ilang kababayan po natin na nagsasabi, nagpapahiwatig na nakita na nila ang video. Pero sa ngayon, wala pa, hindi pa natin nakikita at wala tayong idea kung ano ba itong pulburonic video, gaano kahaba, ano ba yung patunay na talagang pulburon yung inaano ni PBBM umano, mga kababayan po natin. So yan kasi kaya lalong umiinit ito para sa aking personal na analysis at opinion, mga kababayan po natin, ay wala kasing kumukontra. So umiinit na ang issue, pero walang kumukontra, walang nagsasalita, walang nagdi-deny, which is kapag hindi pa naman talaga napatunayan sa korte, ibig sabihin inosente pa rin ang isang tao. So walang nagdi-deny, walang nagsasabi na ito ay pawang kasinungalingan at ito ay paninirang pamulitika or propaganda lamang, para sinasabi ni Secretary Boyeng, di ba? Ang sinabi niya, mga kababayan po natin, na propaganda lang umano ang sinasabi ni Maharlika na inaarata ito. So pero kay PBBM na issue, walang sumasagot, walang nagsasalita. Kahit yung presidential communication, hindi nagsasalita patungkol sa issue ito. So, ang kanilang estilo, napapansin po natin, kung may mga issue ng mga binabato, which is ayaw sagutin, talagang hinayaan na lang hanggang lumamig. Pero ang nangyayari, natatambakan. So, ngayon, mga kababayan po natin, ganun ang nangyayari. So, hanggang ngayon, wala pa rin nagsasalita. Walang nagdi-deny kung totoo o hindi itong pulburon video. Sino ba may hawak ng video? So, malalaman din natin yan. Balik tayo dito sa issue ni Captain Dado Enriquez. alleged, iba sinasabi allegedly. Ang turo sa amin sa speech, allegedly. Okay, allegedly. Okay. So, na siya ay nagano ng cocaine. Buti sana kung Vicks lang yung sinisingot. Cocaine. Buti kung Vaporub lang yun singot-singot siya, pero cocaine. We cannot allow a sitting president na to continue, kasi kahit wala tayong ebidensya, kahit wala yung ano na yan, yung video na yan, kahit ganon, ampaw, hindi natin alam papakita yan nila eventually. Pero sa akin nga, I'm making the analysis, I'm making a decision based on what we have. Definitely, ang pinakaano sa akin, di ba meron pang NPA. Ayun, pwede pa lumagpas yung NPA kasi hindi naman papayag yung military na mag-sit down tayo, and then ang daming demand, tanggal mo NTFL ka, walang putukan, tapos ambusin nila yung military. Magagalit talaga Armed Forces. Kaya minus point yon sa libro ng Armed Forces, minus point yon sa BBM administration. Nung tumayo si Sara, sinabi, Mr. President, it is a deal with the devil.
plus point yung kay Sara. Sa mata ng military. Kaya no worry with the military. Lamang na si Sara. 1 point. Doon sa scenario na yun. No? Kasi ayaw na military. Tapos nandiyan pa yung mga retired, mga retarded, mga may rayuma. Nakita si Sara. Buti pa to lumaban eh. Kumbaga ano, dalawang grupo na panay armado, nag-i-standby lang, lurking lang, tinitignan lang, nagmamasid-masid. Naghihintay lang ng tipping point. Naghihintay lang ng what will be that mangingibabaw na si Eagle, tinanggal dito, pumunta dito, sakmali niya na lahat yan. Ngayon sisiw pa lang. Sisiw pa lang. Baka biglang gumano ng pakpak yun. Ako, yari kayo kay Inday, ano. I think she's ready. Because of all the government agencies, she rate number 1. Imagine, di ba? She's ready. She knows what to do. And right now, she has 1.5 years na being with the administration. So she knows the ins and outs, no? And the father can always help. What am I driving at? And what I'm driving at is that I am inclined na tapusin na to. Nakakabuisit eh. busit na ako. Tapusin na. So, given yung analysis, balikan natin yung sinasabi ko nung after noong 1986. We want to establish a martial tradition. Military yun. Kabahan kayo doon. Pero, the thing is, the military is not in the business na pagka may gulo, pasok siya. Pagka may gulo, pasok siya. Hindi. Silent ang armed forces. Professional ang armed forces. Lalo ngayon. So, huwag niyong binubuyo. Huwag niyong binubuyo. Baka lalo kumampiyan doon sa kabila. Yun yung punto. Huwag niyong hayaan niyo lang sila. Tahimik na mapanganib. So, kay BBM, ang suggestion ko sa inyo, you save BBM from the embarrassment, from the wrath of the Filipino people. Huwag nyo nang paabutin doon. Another EDSA na maganon. Mas maganda mag-resign si BBM. Mas maganda. And for me, I am withdrawing my support dun sa presidente natin. And effective immediately, I recognize BP Inday Sara Zimmerman Duterte as the President of the Republic of the Philippines now. Effective immediately, I am withdrawing my support kay BBM. Binoto ko si BBM, pero hindi pwede na hayaan na ganyan. Ang nagpapatakbo, asawa, tambaloslos, tambalolong, o kung sino man, tapos siya, praning, siya, hindi mo makita, hindi siya sumasagot sa mga allegations. I'm so sorry, no, BBM. Pero hindi pwedeng sapalarin yung sorry eh. Sorry. Bilib ako sa iyo eh, yung ganun ba? Hindi pwedeng ganun. Pinag-uusapan dito yung future ng bansa. Presidente ka ng Pilipinas, sumisinghot ka ng droga, question mark, yes or no? Question mark yun. Pero hindi pwedeng isapalaran na hintayin ko ebidensya. Another day goes by na nagdodroga ka o whatever. It's bad for the country. That's why wala na yung trust and confidence ko. Ako mismo, inaako ko. Wala na akong trust and confidence. Tumahimik kayo mga vlogger, no, na mga troll. Wala na akong trust and confidence kay... Nagugulo itong si Captain Dado, mga kababayan po natin, kasi dami talagang mga vlogger at trolls na umaatake sa kanyang channel. So alam naman po natin itong mga vlogger at trolls na umaatake sa mga lumalabas ng issue patungkol sa administrasyon at dito kay Romualdez, mga kababayan po natin, ay bayad. So ang kanilang sinasabi talaga, mga kababayan po natin, ay ang iyong personal. Gusto nilang atakihin ang iyong personal at hindi doon sa issue. Which is yun lang dapat, ang issue lang po dapat ang kanilang ipaglalaban. So ang problema, wala silang argumento.
So, ang kanilang titirahin ay yung personal, pangit mo, bobo mo, at kung ano-anong masakit na salita, bayaran ka. Yun ang kanilang mga sinasabi para lang mapanghinaan ka sa mga isyu na maiinit ngayon na lumalabas patungkol sa administrasyon at sa kay Martin Romualdez na patuloy na ginagawa pa rin ang kanilang personal na interes para sirain itong ating Vice Presidente at ang dating Pangulo. So ito kasi ang isa sa nakapagdismaya kay Captain Dado ang nakikita po natin ay itong mukhang pananahimik lamang ni Pangulong Marcos at tila sunod-sunuran umano sa kanyang asawa, itong kay Lisa Smag. Mga kababayan po natin. Tandaan po natin, linawin po natin, hindi natin kinukontra ang ating gobyerno, kundi doon lamang sa mga namumuno na ang kagustuhan nga ni Captain Dado ay mapalitan na at ang maglilid ay itong si Vice President Sara. Ulitin ko, mas pabor ako na idadaan pa rin sa eleksyon. So, mahigit na lang, 4 na taon, di ba? Ang ating pagtsatsagaan. Tiyaga pa rin ang tiyaga. Imalay natin, bago matapos itong 6 na taon, magbago rin itong isip ni Pangulong Marcos at maglaylo at ilaglag na ang kanyang pinsan at pipiliin ang kanyang original na ka-unit team. At ang sinasabi niya nga, di ba, best friend niya itong si Vice President Sara. Pero baliktad ang nangyayari ngayon, mga kababayan natin. BBM. So, simula ngayon, BBM ang tawag ko, Bongbong Marcos. Mr. Marcos. Mr. Marcos, you cease from being the President of the Republic. And sa tingin ko, it's BP Sara by way of succession. Okay, so, it's not the martial tradition in 1986 na sinasabi sa amin that the armed forces will be there na nangyari noong 1989, withdrawal of support, ginawa ng 2001, sorry, 2000. Kasi 1989 was the learning curve. Nagpatayan talaga. I saw comrades na wasak yung tuhod, nagpilay-pilay na, sayang. Tapos nung iba, namatay nga, iba, tad-tad ng bala sa tiyan niya, yung mga ganun ba. May mga namatay talaga. Ang batas ginagamit pa para takutin ang taong bayan. Anong klaseng gobyerno yun? That's why, ang tao, pagka napisa siya ng napisa, yung sinasabi ko, ganyan, di ba? Napisa na yung tao, at wala nang pupuntahan, ang iisipin na lang niya, na yung konstitusyon, yung batas, ginagamit pa laban sa kanya. Ang idea do sa konstitusyon, mga kabagang, yung mga kabrigada, is that may mataas pa sa konstitusyon. Yung sinasabi ko sa inyo noon, pati sa interview ba, people of the Philippines ratified the Constitution. So, huwag kayong papayag na gagamitan kayo ng bolatik na salita na kahit sinong lawyer o judge o politiko na you are violating the Constitution. Lalo na kung milyon kayo. Ilang milyon ang nagra-ratify sa Constitution. The Filipino people can overturn the Constitution, whatever is stated there, because at the spur of the moment, sinasabi ng tao, ito ang gusto namin. We seek redress by exercising our sovereign will. So, anong klaseng yun? Nagsisinungaling ka na, nang gagamit ka pa ng tao, si Vic Rodriguez, di ko alam yung kwento bakit tinanggal no? Imagine, halos sip-sipin yung mo, yung quit mo, yung talagang kahit saan sorti kasama, tapos biglang tanggalin mo, sana man lang, yun? Yung mga, attorney tricks, kinuha niyo yung tao, nananahimik, biglang tanggalin niyo, di ba? Ang daming red flag kung titignan mo, analyzing it now, ang daming red flag. Kaya, anong klase yung tao na matapos mong gamitin, ayun, manggagamit, matapos mong pakinabangan, pipitikin mo. Tama ba yung maganda bang klaseng tao yun? Anong klaseng tao na yung Duterte na tatay, pinalabing yung ama mo, 5 presidente nakaraan, na walang nagawa.
Samantalang Duterte spent his political capital and yung tibay niya, yung tigas niya. Sino mong reklamo? Tapusin na natin to, libing. Libing ang Panambayani, full honors pa. Tapos nun, titirahin mga sa ICC. Wala kang utang na loob. So, lumalabas itong presidente ko, ninyo pala, ninyo, tapos na ako yung presidente ninyo, walang kwentang tao. Tatakbo ka, papaubaya mo sa ibang tao yung pagiging presidente. So, kawawang Pilipinas. Iba nang papatakbo, ang binoto ninyo, si Bongbong, tapos nun, ang nagpapamalakad, First Lady, tsaka si Tambalon. Paano yun? Tapos, nagdodroga? Question mark. Malalagay tayo sa langanin. Paano kung ganyan, biglang may namatay, biglang may earthquake? Nasaan yung presidente? Naka-attend ng party. Pag may encuentro nasaan ang presidente? Paano kunyaring may West Philippines nagkaroon ng bakbakan? Nasaan ang presidente? Hindi pwede. Hindi pwede nating ialay yung pasensya, yung konting tiwala, at may nagagawa naman. Yung ganun ba? Pagkaawaan natin, bigyan natin ng second chance. Pwede natin sigurong bigyan ng second chance kung mababa yung pwesto. Pwede pa Kongreso, pwede pa Senate, second chance. Pero yung presidente ka ng Pilipinas, Supreme Commander ka. Hindi ka pwedeng gaganon-ganon. PM, administration, et al. Sorry. Pero, panay bobo yung kasama nyo Panay bobo yung kasama nyo. Because, how can you suppress the Filipino people? They're now going out. Ayaw na nila Galit na. So, ang hope ko, si President Sara will do better. Yung nangyari doon. Ayan po mga kababayan po natin ang laman ng kanyang mensahe, manifesto. At nilabas niya ang kanyang mga saloobin na nangyayari ngayon sa ating administrasyong Marcos, mga kababayan po natin. May mga tama nga itong si Captain Dado at ilan sa kanyang naobserbahan ay ganoon din po ang ating naobserbahan ang kahinaan ng ating Pangulo na pagdating sa kalamidad ay hindi ito nagpapakita at mas pinili pa ang umano'y nakaschedule na party nga mga kababayan po natin. At itong issue ng video ng pulburon umano na hanggang ngayon ay mainit pa rin na pinag-uusapan at nakakuha ng napakarami mga kababayan po natin na viewers itong si Maharlika dahil sa issue nitong umano'y pulburon video na ngayon ay inaabangan ng taong bayan kung kaya ba nilang mailalabas na safety at hindi sila makakasuhan dahil delikado din itong video na ito mga kababayan po natin baka kalabuso ang mangyayari kung sino man ang mag-upload at magpapalabas ng video ito ikaw ba naman presidente ng ating bansa ay nagpupulburon hindi ka ba gagawa ng paraan o ang iyong kaalyado na ito ay matigil hindi ba nila hahantingin kung sino ang may hawak nitong video so malamang kinakabahan nagsalasala, nagpapanik na sila ngayon na inaalam kung sino nga ba ang original na may hawak ng video. Although hindi nila sinasagot na nanahimik sila, malamang nagpapanik na sila dahil kumpirmado umano na siya nga ang nasa video na humahawak at gumagamit ng pulburon mga kababayan natin. Kakahiya kung totoo nga at kung mailalabas ito sa publiko. So mga kababayan po natin, kayo po ano po ang inyong sariling opinion sa loobin patungkol sa isyong ito. Pipirma ka ba sa manifesto? Ano man ang inyong kasagutan, komento, opinion patungkol sa isyong ito, huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Maraming salamat muli, Happy New Year at yan po ang ating video. Hanggang sa muli mga kababayan, maraming salamat.